Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bago tayo magumpisa, katatapos ko lang reviewin yung isa sa mga request sa atin ng viewers natin. Yun yung Crazy Mix versus Damsa. Ito, to be honest hindi pa ako di ako nagpahinga. After nun, sinalang ko lang sa app para ma-edit, tapos ito na ulit. Review na agad, walang pahinga. Zaki versus Saint Ice. Ito po siya. Paano ko ba bibigyan ng magandang intro tong battle na to? Kasi sino mga nakapanood ng live nung Zakiverse? Itong Universículo 13. Sino mga nakapanood nito? Comment nyo nga sa baba. Pero ako personally, putang ina, ito yung Battle of the Night nung gabi na to. Grabe yung Saint Ice dito. Alam mo yon, ang lakas ng ulan nung gabi na to, nung event na to. Tapos wala kasing parking dito Well, I mean, may parking pero walang bubong. So ako, ang lakas ng ulan yan. Maririnig mo dyan sa Metro Tent na grabe talaga yung buhos ng ulan. So ako, kahit nanonood ako, yung utak ko nun nasa labas kasi ang lakas nga ng ulan. Yung helmet ko kasi nandun sa labas. Yung helmet ko nasa labas. Iniisip ko na, tangina, ano na yun, basang-basa na yun. Diba? Kasi dalawa lang, I mean, yung isang helmet kasi nasa top box. Yung sa akin, sinabit ko lang sa motor. So, sabi ko, tangina, yung helmet ko basang-basa na yun. Basta ganun, tumatakbo yung isip ko. Nanonood ako, pero yung isip ko nasa labas kasi nga lakas ng ulan. Tapos ayun, battle hanggang sa nagbitaw si Saint Ice ng pinakamalakas na freestyle para sa akin. So abangan natin yon. Dito yon, sasabihin ko yun sa inyo. So ayun, grabe tong battle na to. Ito yung Battle of the Night talaga nung Universículo 13. Grabe yung battle na to. So umpisa na natin. Tignan na natin kung paano ko iti-take ulit yung battle na to, kasi nung napanood ko to ng live, grabe talaga. Yun lang yung masasabi kong word Grabe. Zaki vs Saint Ice, isa buhay 2025 game. Saint Ice, pinili niya Game. muna si Zaki. Tig 2 minuto, dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, Universículo 13. Zaki. Game. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isa buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya Saint Ice! So, kampyon ng sunugan. Sa mga hindi nakakaalam, dalawang season yung sunugan sa Kumu. Unang kampiyon doon, si Pistol. Pero, hulaan nyo kung sino
ang finalist nun, it was Zaki. At naging maganda yung run ni Zaki nung nung tournament na yun. Kasi first round niya, si MZite, second round, si Romano, third round or semis, si Lipcram, tapos finals, Pistolero. So, lahat 3GS. Diba? Lahat 3GS yon. Pero, pagdating nung finals, hindi na naging epektibo yung style ni Zaki. Na-diffuse siya ni Pistol nung time na yon. Tapos, kumugan season 2, yun na yung, dun na nag-champion si Zaki. Sa pagkakaalam ko, ang mga nakalaban niya doon, basta ang nakalaban niya sa finals, si Rafian. Ang first round ata si Mastafit, tapos Unico. May isa pa. Nakalimutan ko lang kung sino. Basta, ayun. Basta Mastafit, tsaka Unico. Hindi ko lang matandaan kung sino isa. Tapos, finals si Rafian. Grabe rin yung big, nila nun, dikdikan nila. Sana magkaroon sila ng rematch at dito sa flip top. Diba? Yun. Proceed tayo. Anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, masi-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung binubuo mong comeback story. Malamang itong bout, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tsong rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. Technical MMA talaga. fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Gago. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Ben Askren, UFC. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. Okay. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds.
St. Ice para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Woo! Okay. Okay. Bago tayo mag-start sa round 1 ni St. Ice, gusto ko lang bigyan ng komento yung round 1 ni Zaki. And para sa akin, sobrang perfect ng performance ni Zaki dito. Kumbaga, bumalik eh. Napanood nyo ba yung... Hindi, ewan ko kung napanood nyo yun. Pero, yung review ko sa Zaki versus 30 na poster. Sabi ko noon, sana bumalik yung dating Zaki. Sana bumalik yung performance ni Zaki nung sunugan. Sana ma-redeem na ni Zaki yung sarili niya. Kasi nung pagpasok niya kasi ng flip top, puro talo siya eh. 'Di ba? Puro talo siya. Parang more on losses siya eh, bago makakuha ng momentum sa panalo. So, yun eh. Yun yung inaano ko eh. Sabi ko pa nga dun sa review ko kay Zaki tsaka 30, kung yung kung yung magiging performance ni Zaki against 30 that time, or nung laban na yon is magiging matamlay, ibibigay ko kay 30 yung boto noon. Pero, iba yung nangyari. Ibang Zaki yung nag-perform dun sa battle nila ni 30 at ayun yung masasabi kong Zaki sa sunugan. Tapos eto, laban niya kay Zendlo, actually malakas pa rin siya doon sa first round ng isa buhay laban niya kay Zendlo, ang lakas niya pa rin doon. Tapos eto, another strong start, strong round para kay Zaki. And ayun, sabi ko nga, ito na yung Zaki na inaantay ko. Ito na yung Zaki na lumaban sa sunugan. Ito na yung ganitong Zaki yung gusto kong makita dito sa flip top. Ito na yung Zaki na nagkaroon ng winning streak sa sunugan. Ito na yon. So, ayun. Still, andun pa rin yung slant rhyme. Andun pa rin yung pagiging technical. Andun pa rin yung mga punto. Andun yung jokes. Actually, yung jokes, ano yan eh, hinalo na lang ni Zaki yan. Kasi, based sa mga napanood kong battles ni Zaki sa sunugan, hindi naman siya masyadong nagjo-jokes eh. Dito na lang yan sa flip top na nahalo niya, na mix niya. And para sa akin, naging okay naman, naging maganda naman yung pag-mix up niya ng mga ganong estilo. And ayun, solido. Hindi ko naisa-isahin yung mga bara ni Zaki para kay St. Ice, pero sa tingin ko, sobrang pulido nun. Technical, litaw yung pagiging technical ni Zaki. Ano pa? Yung mga napili niyang angulo para kay St. Ice, tumatatak, kumakagat, bumabakat, 'di ba? Andun eh. Andun na 'yon. Given. So, the question is, matatapatan ba ni St. Ice yung ganong performance ni Zaki? Kasi if hindi matapatan ni St. Ice 'yon, malinaw pa sa klaro na kay Zaki yun. Pero if nagkaroon ng momentum si St. Ice at nabasag niya yung ganung performance ni Zaki, well, malinaw kay St. Ice yun. Pero tignan natin kung ano yung magiging performance ni St. Ice dito. Game. Saved by the bell, pero ako yung next yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tangina, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Gago. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Young One, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo nakabase lang sa location. Kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak.
sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Eh no, lakas ng ulan, di ba? Naririnig niyo yung parang murmur, yung mga parang garalgal. Tangina, ulan yun. Ulan yun, guys. Ang lakas ng ulan yan. Kaya nga sabi ko, nanonood ako niyan, pero yung utak ko nasa parking. Sabi ko, puta, yung helmet ko, basaan na yun. Diba? Habang nanonood ako. Ang lakas ng ulan yan. Tumalo sa poison na sa peak. Kaso ayun, lakas ng ulan, diba? Ano naman? Taong ayaw na mabuhay na gawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi pa naibarkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Pew, pew. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam. Hanggang sa flow ko to, mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future GOAT. Yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring. Abo lang yan sa akin. Total gustong nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Okay. Sa sorry. Sa round 1, malaki ang agwat nun. Zaki yon. Sabi ko nga, perfect na performance yon para kay Zaki. Tangina, wala nang masyadong mahabang explanation pa. Kita naman kung gaano kalakas yung Zaki doon. 10 points yon para sa akin. Kay Saint Ice, medyo hindi pa makakuha ng momentum. Medyo hindi pa ganun tumatama. Medyo hindi pa kalakas yung punto. Hindi pa ganun kabigat yung impact. So, ganun pa. Medyo kinakapapa ni Saint Ice yung round 1. Pero sa round 1, Zaki yun. 10-7. Para sa akin, 10-7 yun. Kasi 10-7, 10-8. Depende eh. Medyo ano kasi, para sa akin kaya ko nabigyan ng initial score si Saint Ice ng 7 points kasi yun nga, hindi niya totally makuha yung momentum, tapos yung mga references na ginamit niya hindi pa ganun tumatama. So yun, I think ano yun, okay na score yun para sa akin. So 10-7 in favor of Zaki. Ang laki ng agwat eh. Mapapansin mo kung matatansya nyo or kung susumahin nyo, malaki talagang agwat ng round 1. Zaki yun. Zaki yun. Yun. 10-7. Kay Zaki kasi marami kang mahihimay na punchlines, estilo. Kay Saint Ice naman, medyo flat. Diba? Yun lang. Round 2. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. This levels to the shit, man. Totoo, no?
Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pare. Siya daw ang bagong representante ng Paranaque, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Oo, si Saint Ice Rock. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halika mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Nice. O kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Gago. Nung laban niya kay Raph, tumitechnical. Ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded. Marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Woo! Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magpita. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Eh, yung sinasabi ko sa inyo guys, sa sunugan. Mzite sa first round, Romano sa second round, Semi Sleep Cram. Kaso nga lang, pagdating sa finals, Pistolero din yan natalo yun. Ito naman yun naman yung reference sa sinasabi ni, ni Zaki dito. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Eh ba yun? Si Sleep Cram yun. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganto yun eh. Yo, Boss Arik, pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Tangina mo! Tangina mo! Tangina! Maya ka naman ng konti yung mga tao, binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka nang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung backsheet at plastic. Ngayon, madedebak na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na adlib. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon, ma-e-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Okay. Maganda yung maganda yung binring up ni Zaki na punto dito. Yung actually yung pinaka naging yung pinaka naging highlights na lang ng round 2 ni Zaki. Pinaka naging highlights ni Zaki dito is yung yung pagpandis niya or pagdis niya dun sa
freestyle ni Saint Ice kay Jonas about dun sa bote. Nireview ko yung battle na yon, and para sa akin ano yun, sobrang lupit na freestyle yon, 'di ba? Tapos ang sinasabi ni Zaki dito is hindi daw yung freestyle, adlib daw yon, pinractice na adlib, 'di ba? Para ang hirap kasi paniwalaan nung angulo ni Zaki kasi yun nga, pinanood ko nga yung battle na yun. Nandun din ako nung live na yun. Napanood ko rin yun ng live. Yung second sight yun eh. Hindi naman ganun yung pagkaka-perform ni Saint Ice about dun sa bote. Yung pili ka, Boss Arik. Hindi naman ganun. Hindi naman niya masyadong tinuturo eh. Malawak yung lamesa nun, alam ko eh. Diba? Pero yun, sige. Going ba kasi tatagal lang tayo kapag dinated ko pa yon. So sa akin yung buong round 2 ni Zaki, mahirap siyang bigyan ng judgment kung kasing level niya ba yung round 1 niya or mababa yung round 2. Pero kung titignan mo yung content ng round 1 niya, may mga nawala, especially the comedy. Diba? Kasi well-rounded yung round 1 ni Zaki. Tsaka ang ganda nung mga references niya, yung slant rhyme niya doon, yung mga punto niya, 'di ba? Yung buong round 1, yung buong performance ni Zaki sa round 1, pulido 'yon. Then pagdating sa round 2, medyo slow start. Matagal bago makuha, tapos saka nag-open si Zaki ng yung selfie bars niya na ikaw si Jonas lang yung tinalo mo, ako tinalo ko lahat, tapos kaya nagmao yung isa, di ba? May mga ganong scenario si Zaki dun sa round 2, tapos nag-open siya about dun sa freestyle ni Saint Ice kay Jonas, di ba? So sa tingin ko ahead pa rin yung round 1 ni Zaki compared to this one, di ba? Sa tingin ko lang. Kung kayo mas nalalaksan kayo sa round 2 ni Zaki, walang problema doon. Pero sa akin, round 1 na kasi yung basis natin eh. Naging well-rounded yun eh. So ako, I'm expecting na magiging ganun din kalakas ulit yung round 2 ni Zaki. So I'm not saying na mahina yung round 2 ni Zaki, pero I'm just comparing yung both performance niya sa 1 and 2, and sa tingin ko ahead pa rin yung round 1 niya. So ganun ko siya tinignan. Sana naintindihan niyo yan. Round 2 ni Saint Ice, pakinggan muna natin. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos, alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Burad. Ito yung actually pumatay dun sa angulo ni Zaki about dun sa freestyle ni Saint Ice kay Jonas. Ito yung pumatay dun. Kasi sa round 2 ni Zaki, sinasabi niya hindi freestyle yon, practice na adlib. Tapos pagdating sa round 2 ni Saint Ice, nag-rebat, nag-freestyle. So binura nung rebuttals ni Saint Ice, binura nung freestyle ni Saint Ice yung pinupunto ni Zaki dun sa round 2 niya. Burado yun. Na sinasabi ni Zaki na hindi yun freestyle, pero pinakitaan ni Saint Ice on the spot, rebuttals, pasok. Diba? Burado talaga yun. Ang lupit nun eh, oh. Kala mo nag-i-stutter eh. Ay puta, stutter si Saint Ice.
di makapasok ng freestyle. Pero grabe yung setup. Ina, ito yung wakas niya, tang ina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, di ba? Tang ina. Kulit ng leg mo no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Aray! Tangina, bulol. Burado talaga. Tangina. Gago. Palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ko mag-rap kahit unlimited hours. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zen, look ikaw lagi malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9L level. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. De mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels yan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit na ng Shopee? Gago. Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Cytel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na din na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Tingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Pera-pera lang pala, kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Woo! Putang ina! Doon pa lang sabi ko nga sa inyo, ang pinaka highlight, 'di ba? Bago tayo mag-proceed sa round 2 ni Saint Ice, sabi ko sa inyo, ang pinaka highlight ng round 2 ni Zaki is yung pag-breakdown niya doon sa freestyle ni Saint Ice kay Jonas sa first round, 'di ba? Yun Tapos, ang nangyari, nag-rebut si Saint Ice about dun sa freestyle. Pinakitaan ni Saint Ice ng on the spot freestyle, 'di ba? Fake stutter, tas biglang pasabog. Yung
rebuttals ni Saint Ice, ayun yung nag-set totally ng high tone sa round 2. Yung rebuttals ni Saint Ice, ayun actually yung nagbura sa kalahati ng round ni ni Zaki. To be honest, real talk, yung rebuttals na yon sobrang effective nun kasi kino-corner ni Zaki si Saint Ice. Alam mo yon, sa boxing, 'di ba? Kailangan mong mas makokontrol mo yung laban kapag na-corner mo yung kalaban mo, 'di ba? So kino-corner ni Zaki about dun sa freestyle. So for sure hindi ina-expect ni Zaki na may ligaw na counter doon sa pangbubugbog niya dun sa sa corner. For sure hindi alam ni Zaki na ka-counter yun ni Saint Ice, 'di ba? And start ng round 2 ni Saint Ice, ayun, andun yung counter, andun yung bigla ang suntok, andun yung biglang bagsak si Zaki. Alam mo yun, di ba? Kapag may counter, puta, magugulat ka na lang, bagsak ka na. Parang ganun yung nangyari. Yung half ng round 2 ni Zaki, na counter yon sa freestyle sa freestyle ni Saint Ice, at dun sa pagbagsak ni Zaki. Syempre sa boxing, pag bumagsak ka, automatic 8 points ka na eh. 10-8 na yun eh, 'di ba? Magiging ganun ko siya nakikita. Yung counter ni Saint Ice doon sa highlight ng round 2 ni Zaki, bumagsak si Zaki doon, kaya medyo lumaylay talaga yung performance niya. And kay Saint Ice naman, para sa akin, yung rebuttals lang niya yung naging highlight doon. Yung pinaka content na sulat, medyo katulad ng round 1. Kaya hindi rin ganun kalayo yung magiging agwat neto. Pero sa tingin ko, I'll go with Saint Ice dito. Okay? Sana naintindihan nyo yun, kasi ayun yung pinakamalapit na explanation na kaya kong ibigay sa inyo, kaya kong sabihin sa inyo. Yung pagko-compare ng battle rap dun sa boxing. Kasi ganun na ganun ko talaga siya nakita. Okay, sana naintindihan nyo yan. So, sa round 1, 10-7. Binigyan ko ng 10-7 yun. Kasi para sa akin, naging malayo at talaga yung agwat ng performance nila. Hindi pa nagre-rebat si dito. Although, nagre-rebat si Saint Ice, pero hindi pa ganun kapulido. Okay? Pagdating sa round 2, sabi ko nga, bumaba yung energy ni Zaki. Parang, kung i-compare ko yung round 2 ni Zaki sa round 1 niya, better pa rin yung round 1 niya. And in the end, babawasan ko pa rin si Zaki dahil sa na-counter ni Saint Ice yung highlight niya sa round 2. Tapos pagka-counter ni Saint Ice doon, yun naman yung naging way para mas umangat yung performance ni Saint Ice. 'Di ba? So sa tingin ko, I'll give it a 9-7 in favor of Saint Ice. So ganon. Bakit hindi ko siya ipe-perfect? Kasi para sa akin, yung round 2 ni Saint Ice is hindi pa rin enough para matalo yung round 1 ni Zaki. So, ganun ko siya nakikita. So, yun. 10-7 sa round 2, 10-7 sa round 1 in favor of Zaki, 9-7 sa round 2 in favor of Saint Ice. Lamang pa rin ng 1 point si Zaki dito, that's 17-16. Round 3. Pasok tayo. Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. Diba? Ayun eh. Ano na yun eh. Parang sa punto na to, yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Kumbaga, kino-corner ni Zaki si Saint Ice dun sa ring, tapos nagulat siya dun sa counter. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Naapektuhan si Zaki dun sa rebat na yun. Kaya nagulat siya, wala siyang masabi. Oh, na parang iniisip niya, puta, na ano ako dun na counter ako dun
na nabalik sa akin yun Parang ganun yung body language ni Zaki dito. Gulat siya Utang ina. Anda. Gulat Kahit sa turntable mo na bars. Kinanda mo din yun Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun Tanga! Wala. Ina mo! Ikaw, hayop ka! Naapektuhan si Zaki doon sa... Ilang masasabi ko. Sa rebat na yun, naapektuhan siya. Wala siya masabi Nung nag-aaral ka nung kinder, ilang beses ka naging repeater. Go. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na? Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray, pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd, pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon, mama mo sumulat niyan! Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Okay. Knows best, okay. Di masamang humingi sa parent kung minor de o nasa 22 ka pa. Ang kaso, nanatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas mang uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na masave, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo, habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled, kaya lusaw ngayon tong eyes. Aking pen umapoy, puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the ball. Wow! Okay. Crucial yung round 3. Sa tingin ko, we need to proceed muna sa round 3 ni Saint Ice. Kasi sa tingin ko yung round 3 ni Zaki, ano siya gitna. Naapektuhan kasi si Zaki makikita mo sa body language ni Zaki sa umpisa ng round 3 niya, naapektuhan siya, nagulat siya doon. 'Di ba? Kaya ang tagal niyang makuha yung pinaka performance niya.
matagal niyang makuha yung momentum. So, ayun. Sa tingin ko, malaking effect yung rebuttals talaga ni Saint Ice dun sa round 2. Proceed muna tayo kay Saint Ice dito. Crucial yung round 3 eh. Pare silang may score eh. Round 1, Zaki. Round 2, Saint Ice. Diba? Pero lamang si Zaki ng 1 point sa overall scoring. Kaya itong round 3, kailangan muna natin makita yung performance nila. Since nakita natin kay Zaki, tignan muna natin yung kay Saint Ice. Game! Tangina, hindi pa din daw on the spot yun. Napaka-bobo mag-right. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Diba? Natakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G. Ba't adan? Ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Lakas ng ulan, di ba? Ayan yun eh. Ayan yung malakas na ulan talaga niyan. Tangin, ang lakas ng ulan niyan. Grabe yan. Tapos, may pasabog. Outdoor boys, paru-paro G. Ba't adan? Ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Ang ina, yun kumatay eh. Ang ina, isa ako niyan. Isa ako sa nag-cheer niya na puta, Saint Ice, isa ako doon. Tang ina, isa ako doon, men. Alam mo yun, sabi ko nga sa inyo, iniisip ko yung helmet ko dun sa labas, pero puta nung narinig ko yun, no. Sabi ko, puta, bahala na yung helmet ko dyan. Bahala na yan. Grabe yung freestyle sa gitna ni Saint Ice dito. Grabe yun. Kasi nasa kalagitnaan siya ng pag-spit ng writtens niya eh. Diba? Nasa kalagitnaan siya ng pag-spit niya ng writtens niya. Tapos biglang buhos ng ulan. Alam mo yun, yung singitan ko nga to ng freestyle. Diba? Ang bilis eh. Tapos epektibo. Nagustuhan namin. Nagustuhan ng crowd. Yun yung nag-seal. Diba? Yun yung nag-seal. Sobrang lakas ko, itong champion na sunugan. Lakas ng ulan, no? Sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos. Ang ina. Ang inang. Battle of the Night. Yes. Saint Ice. Magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct, yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa Ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies. Sa itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan. Mga sapak niyan, arboleda. Babagalan, aangasan,
Kaya kala nyo effective? Kahit habaan patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month, na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sarili magawang mapagtanggol, habang ako laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Gago. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na Griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, pati, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, pati angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Versikulo 13. Utang inang battle yan. Yung freestyle sa gitna. Actually, yung freestyle sa gitna, yun yung nag-seal sa battle na to. Kung tatanggalin mo yung freestyle sa gitna ni Saint Ice about dun sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin yung Diyos. Kung tatanggalin mo yun, sabihin natin hindi in-spit ni Saint Ice yun. Set aside muna natin. Tanggalin muna natin. Content versus content. Delivery versus delivery. Performance versus performance. Ano sa tingin nyo? Tabla. Tabla yun. Para sa akin, kung tatanggalin ko muna yung freestyle ni Saint Ice sa gitna, itatabla ko to eh. Kasi, parehas sila ng atake, parehas silang technical, parehas silang naging ano bang right term doon? Basta parehas sila naging technical sa round 3, parehas tumatama kahit papano, 'di ba? May mga paisa-isang suntok si Zaki, ganoon din si Saint Ice. Pero sige, since ganun nga yung naging performance sila in terms of performance and writtens, ipasok na natin yung rebata, ipasok na natin yung freestyle ni Saint Ice sa gitna. So, lalabas na lamang si Saint Ice sa round 3. Ganun. I-scorean ko to ng 10:8. Para sa akin, ibang klase yung ibang klase yung bilis ng pag-iisip ni Saint Ice sa gitna ng round, kasi sabi ko nga 'di ba, nasa kalagitnaan siya ng pag-perform ng sulat niya. Tapos biglang bumuhos yung ulan, yung bilis ng pag-iisip na ano kaya yung pwedeng ipasok na linya sa ganito. Bumuhos yung ulan. 'Di ba? Ang bilis eh. So para sa akin, ang skills talaga 'yon, and ang laking impact nun dahil nagustuhan namin 'yon live at online. 'Di ba? 'Yun. Hindi na ako magbibigay pa ng mahabang or other explanation pa, kasi sa tingin ko 'yun at ayun din naman, doon at doon din babagsak lahat ng mga sinabi ko. Okay? Round 1, malinaw 'yon, Zaki. So that's a 10-7. Round 2, malinaw 'yon, Saint Ice, dahil sa rebuttals niya sa pinaka-highlight ng round 2 ni Zaki, and that's 9-7. Then round 3, bibigay ko ulit kay Saint Ice dahil sa freestyle niya sa gitna. 10-8. Final score, 10, 7, and 8. That's 25 points for Zaki.
Kay Saint Ice naman, meron siyang 7, 9, and 10. That's 26. 26 to 25. Round 1, Zaki. 2 and 3, Saint Ice. Sobrang dikit ng battle. Pero, kailangan may manalo. And sa tingin ko, ang pinaka naging edge ni Saint Ice dito is yung freestyle niya. Kaya, Saint Ice ako dito. 1, Zaki. 2 and 3, Saint Ice. 26 to 25, Saint Ice. Ge! Zaki versus Saint Ice. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng hurado, advancing sa isang buhay, 4-3. Oh, 4-3. Mag-iay para kay Saint Ice. Sa'yo talaga yon. Salamat. Yo! May gusto lang akong sabihin. Kabidyo kayo, ha? Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palakpakan nyo sarili nyo, yo. May gusto lang akong sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Yun, isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Dikit na dikit talaga yung laban nila. Nasa page ko yon yung ano niya, yung speech niya. Nasa page ko yon na Judge Jinan. Parang round 1 bibigay ko kay Zaki. Yes, Zaki talaga yan. Tapos round 2 slight edge kay Saint Ice. Tsaka Yes. round 3. Yes. Yun, Saint Ice. Parehas kami ng boto ni ni Fruz. Yun, low bagsik. Sobrang dikit lang talaga nung Yes. laban na yun. So, round 1, Zaki talaga yun. Kumbaga, nasimulan niya na maayos saka natapos niya na Yes, maayos. totoo yun. Yung round 3 talaga sila nagkatalo eh. Kung siguro ang di umulan yun o malinaw sa akin yun. Kung paramihan ng punchline, sigurado ako sa akin yung mas maraming nasapok doon. Tsaka sulat nila pareho lang eh. Pero yun nga, yung round 2 yes. at round 3, yun, yung freestyle ni Ice yung lumamang doon. Tama. Yo, okay, Tama naman. isa ako sa mga bumoto kay Zaki. Okay. Pero ang ganda, sobrang ganda ng laban na yun. Sobrang dikit. Pero ang judging ko dito, round 1 tayo eh. Round 2, para sa akin, malinaw na ano yun, parang Saint Ice. Pero round 3, yun siguro ang pinaka-dikit na round. Pero walang duda, sobrang lakas ang impact ng freestyle ni Saint Ice doon. Pero kung overall, kung writtens, kasama yung writtens, para sa akin, mas effective yung kay Zaki. So yun, Okay. para sa akin si Zaki. Pero damn, battle of the night so far. Siguro, ayun, round 1, para sa mas maraming punto si Zack. Yes. Hindi ganun kalakas yung round ni Ice doon. Doon sa round 2, parang pumantay si Ice doon ng konti. Pero hindi kasing linis o yung DN nung mga sinasabi ni Zack. Yung round 3, grabe yun. Nahabol ni Ice yun. Pero talking about linis, pati sa punto, gusto niya sabihin, binoto ko si Zack. Oh, Zaki. Yun yung literal na sumabay sa panahon eh, no? Tanang tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Parehas naman maganda yung banat nila, pero mas maganda yung ender ni Zaki, tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na, pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon. Mas direct kay Saint Ice, pang isa buhay. Hukay na hukay niya talaga yung katawan ni Saint Ice, pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Zaki doon. Tsaka burado rin yung ibang materials ni Zaki doon sa binitawan ni Saint Ice, kaya napa Saint Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat.
punches per punches, ang daming punch, lakas ng materyales, pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni Oo nga eh. Tapos pareha silang may malakas na materials, paraging bago, pero yung level of difficulty bibigay ko kay Saint Ice. Yes. Ibang klase yun. Mahirap Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung bilis ng isip na nakapag-isip si Saint Ice ng ano kaya yung pwedeng ibato dito sa ganitong ulan na to, 'di ba? Yun yung sinasabi ni Flick G na level of difficulty. Singit ng freestyle sa gitna, tapos diba? babalik ka sa sulat mo. Yun. So, sobrang dikit lang, kahit sino pwede manalo, pero preference ko Saint Ice. Class G, no? Isa ko sa bumoto kay Saint Ice. Yung round 1, malinaw na malinaw kay Zaki siya. Written, rhyme scheme, lamang na lamang si Zaki doon kuha-kuha. Tayo may dala pang payong Round 2, feeling ko, kuha siya ni Saint Ice ng konti. Pwede dalang kong sabihin payong na mas malakas yung written ni Zaki, pero recency bias dahil pangalawa si Saint Ice, parang kinuha niya yung momentum gamit yung rebuttal nung una. Yes, totoo yun, totoo yun. Sabihin natin yung ratings niya sa sumunod after nung intro niya na rebuttal is kayang lampasan ng sulat ni Zaki. Bibigay ko talaga siya kay Saint Ice dahil yun nga, pag live may recency bias, di natin pwedeng tanggalin yun. Round 2 kay Saint Ice. Round 3, parang ganun pa rin yung nangyari. Parang feeling ko, mas maraming punchlines, mas maraming burst si Zaki kaysa sa Saint Ice. Pero, bigay ko pa rin siya kay Saint Ice dahil dun sa, yung pagkuha niya ng momentum, yung siklab na yun parang talagang kahit sabihin natin mas maraming burst o punchlines na bitawan si Zaki, kaya siyang kunin ng isang ganong kalakas na momentum kasi parang walang masyadong binitawan na haymaker si Zaki. Yes. After bar uli, ganun lang. Ayun, round 1 kay Zaki, round 2, doon ako medyo hindi sigurado pero recency bias lang siguro kay Saint Ice ako. Round 3, bigay ko siya kay Saint Ice dahil dun sa sobrang lakas na haymaker. Room shaker yun. Saint Ice, congrats. Ayun, grabing laban yun. Zaki versus Saint Ice. Binoto ko round 1, binigay ko yun para kay Zaki. Parehas pa lang silang nagkakapaan dun sa round 1 pero mas maganda yung atake saka yung mga puntong na rinig ko dito kay Zaki. Then, tong round 2, dun na parang nag-iinit na si Saint Ice doon. Kaya parang mas yung lumalanding na maayos yung punchline niya compare dito sa atake na ni Zaki. Then, binigay ko yung round 2 ko kay Saint Ice. Tapos yung round 3 yung naging deciding round ko. Tapos from the beginning ng round 3 ni Zaki, mas natripan ko yung punchline niya, mga punchline niya kasi parang sunod-sunod yung punchline niya sa writtens. Then yung round 3 ni Saint Ice, hindi ko alam hindi ko masabi kung sapat na ba yung haymaker na yun na nangyari na freestyle niya para tumbasan yung mga punchline doon sa sulat ni Zaki. So, binigay ko yung round 1 and 3 para kay Zaki, then yung round 2 para kay Saint Ice yun. Pero congratulations Saint Ice, props kay Zaki. Okay, so iba-iba yung naging opinion pero lahat ng bumoto kay Saint Ice sa tingin ko meron kaming the same idea na sinishare. Diba? Yun lang. Natapos din natin yung battle na to at classic shit na battle. Whew. That's it guys, that's it. And wala na ako energy. Puta na. Inubos nila Zaki at Saint Ice yung energy ko sa sa pag-review ng battle nila. And sorry, wala na akong ibang sasabihin pa. Let's close this video. Kita-kits tayo sa next na battle review and sana nagustuhan nyo kung paano ko ni-review itong battle nila sa Isa Buhay Tournament. Kita-kits sa next na battle. Hindi ako makakit over sa ano na yun, sa freestyle ni Saint Ice totally. Okay. Let's close this. Kita tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.